Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lovely at nais kong simulan ang kwentong ito sa isang tanong. Paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ko natutunan na hindi lahat ng bagay ay makikita sa unang tingin at kung paano ako natutong sumubok at magtiwala sa mga nararamdaman ko kahit na hindi ko alam kung saan ako patutungo. Nais ko sanang magsimula sa isang tahimik na gabi sa tabing dagat kung saan ako lumaki. Walang kasing ganda ang tanawin ng aming baryo. Parang ang mundo ay natutulog sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang tanging tunog na maririnig mo ay ang malalambot na hampas ng alon sa baybayin. Ako, na lumaki sa ganitong kapaligiran, ay sanay sa tahimik at payapang buhay. Wala akong gaanong kaibigan at hindi rin ako ganun kaaktibo sa mga usapan o mga kalokohan sa baryo. Ako, si Lovely, ay isang introvert na sanay sa sarili niyang mundo. Hanggang isang araw, dumating si Rafael, isang diver na ipinadala ng isang kumpanya para mag-aral ng mga yamang dagat sa aming lugar. Ang kanyang hitsura ay parang isinilang mula sa dagat, matangkad, moreno, at may mga matang malalim at misteryoso. Kahit hindi siya masyadong nagpapakita ng interes sa mga tao, tila mayroong ibang uri ng alon sa kanyang mata, isang alon na puno ng lihim. Noong una, hindi ko siya pinansin, ngunit nang magtagal, hindi ko maiwasang mapansin siya tuwing siya ay dumadaan malapit sa baybayin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bawat araw na lumilipas, may nararamdaman akong kakaibang pagnanasa na hindi ko maintindihan. Hindi ko masabi kung anong klaseng damdamin iyon, para bang may lumalapit sa aking puso na hindi ko kayang kontrolin. Tuwing break niya, dumadaan siya sa aking daanan at magkakamustahan kami. Hindi ako sanay makipag-usap sa iba, pero sa kanya, hindi ko alam kung bakit. Parang ang mga salitang nilalabas ko ay natural lang. Nagkukwento siya tungkol sa mga dives niya, ang mga likas na yaman ng dagat, at kung paano siya nakakaramdam ng kalayaan sa ilalim ng tubig. Ako naman, nagkukwento tungkol sa buhay ko sa baryo, ang mga alon na tumatama sa dalampasigan, at kung paano ako nakikisalamuha sa mga tao sa aming komunidad. Ilang linggo din ang lumipas, at habang mas nakikilala ko siya, mas nararamdaman kong may koneksyon kaming dalawa. Ngunit hindi ko alam kung anong klaseng koneksyon iyon. Hindi ko kayang ipaliwanag, at sa tuwing magkasama kami, nararamdaman ko ang init ng katawan ko. Yung uri ng init na parang may sumisiko mula sa ilalim ng aking balat. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa bawat pagtingin niya, para bang ako'y nawawala sa aking mga saloobin. At ang tanging bagay na alam ko ay ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Pero hindi ko ito ipinakita. Hindi ko ipinaalam sa kanya na ang mga simpleng tingin at sulyap ay nagbibigay sa akin ng init na hindi ko kayang alisin. Hindi ko kayang sabihin na ang nararamdaman ko ay labis na komplikado. Para bang may isang puwersa na gumigiya sa aking puso na naglalapit sa akin sa kanya. Ngunit hindi ko alam kung paano ko hahanapin ang mga salitang maglalarawan sa nararamdaman ko. Minsan, pagkatapos ng mga gabing magkasama kami sa tabing dagat, naiisip ko kung ano ang mangyayari kung mas lalalim pa ang aming relasyon. Ngunit natatakot ako. Natatakot akong malaman kung may nararamdaman din siya para sa akin o kung ako lang ang may ilusyon sa lahat ng iyon. Kaya nanatili akong tahimik. Patuloy na tinitingnan siya mula sa malayo. Umaasa na sana balang araw. Siya na rin ang magtatangkang sumilip sa aking puso at makita ang mga bagay na itinagong ko sa loob ng maraming taon. Si Rafael ay dumating sa buhay ko tulad ng alon na hindi ko inasahan. At mula noon, ang tahimik na buhay ko sa baybayin ay nagbago.
Hindi ko alam kung saan ako patutungo, ngunit may isang bagay na sigurado ako. Hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Matagal ko nang tinatago. Matagal ko nang iniiwasan ang mga salitang ito. Pero sa gabing iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat at ang langit ay naglalabas ng mga kulay ng huling siko, hindi ko na alam kung paano patatago. Ang hangin na bumabalot sa amin ay maligamgam at tahimik. Pero sa puso ko, nararamdaman ko ang malupit na alon ng emosyon na naghihintay na sumabog. Si Rafael ay nakaupo sa buhangin. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na parang ito na ang huling pagkakataon na makikita siya ng mga mata ko. Habang tinitingnan ko siya, hindi ko na kayang itago ang aking mga nararamdaman. Gusto ko nang sumabog, gusto ko nang magtapat, kahit na natatakot ako sa mga magiging reaksyon niya. Para bang ang lahat ng bagay na nagbago sa buhay ko ay nag-umpisa sa kanya, at hindi ko na kayang manatiling tahimik. Rafael, ang pangalan ko lang ang lumabas sa labi ko. Ngunit ang puso ko ay mas malakas pa sa kahit anong salita. Nilingon niya ako at nakita ko ang matalim niyang mga mata. Ang mga mata na matagal ko nang sinusundan. Ngunit hindi ko pa rin kayang basahin. Hindi ko alam kung may nakikita ba siyang pareho sa akin o kung ako lang ang nakakaranas ng lahat ng ito. Alam mo, matagal ko nang nararamdaman na may iba kang nararamdaman. Nagsimula ako, ang tinig ko ay medyo nanginginig. Hindi ko na kayang itago, Rafael. Gusto ko sanang malaman mo. Gusto ko sanang malaman kung nararamdaman mo rin ito, ang mga tingin natin, ang mga gabing magkasama tayo. Habang binabaybay ko ang mga salitang iyon, alam ko na ang puso ko ay hindi kayang maghintay pa. May isang bahagi sa akin na umaasa na siya rin ay nag-aalala, na siya rin ay nararamdaman ang kaguluhan sa loob ko. Ngunit nang tumingin siya sa akin, isang sandali ng katahimikan ang dumaan, parang ang mundo ay huminto, at sa mga mata niya, wala akong makitang sagot. I enjoy our time together, sagot niya. Ngunit ang tinig niya ay malayo, parang hindi ako ang iniintindi sa mga sandaling iyon. I like being with you, lovely. You're fun to talk to. Hindi ko kayang itago ang pagkabigo sa puso ko. Walang pangako, walang sigurado. Parang hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sagot na iyon. Si Rafael, na akala ko ay may pareho akong nararamdaman, ay hindi nagbigay ng kahit anong kasiguruhan. Ang mga salitang, iyon ay parang tubig na dumaan sa mga daliri ko. Hindi ko matandaan, hindi ko kayang hawakan. Gusto ko sanang magkausap tayo, magbukas ng mas maraming kwento, dugtong niya. Pero ang tinig niya ay malamig at walang emosyon. Sige, magkikita pa tayo, lovely. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin ng pagka-frustrate. Hindi ko alam kung paano babangon mula sa mga salitang iyon. Ang mga halakhak at sulyap na nagbigay sa akin ng init ng katawan at puso, bigla nang naging malamig at malayo. Ang mga gabing puno ng hindi masabi-sabing pagnanasa ay parang natapos na sa isang sulyap lang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang binitiwan niya. Ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon ay parang isang walang kasiguraduhang paghihintay. Hindi ko alam kung ang koneksyon namin ay tunay o isang simpleng laro lang. Nakatingin ako sa kanya at hindi ko kayang ilahad ang aking puso ng malinaw. Tumayo ako, hindi na kayang magsalita. Naglakad ako palayo, ang mga hakbang ko'y mabigat, ngunit ang puso ko'y mas mabigat pa. Dumating ako sa baybayin, ang mga alon ay nagmamadali. Tinatamaan ang buhangin. Ngunit wala na akong naramdaman, kundi ang malamig na hangin na umaabot sa aking balat. Nakaupo ako sa buhangin, ang aking mga mata ay malalim,
puno ng mga tanong na walang sagot. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Ang mga salitang iyon, ang mga gabing magkasama kami, lahat, ba iyon ay isang panaginip lamang? O baka ako lang ang may ilusyon? Nasa tabi ko si Rafael, ngunit sa puso ko, siya'y malayo na. Ang mga gabing magkasama kami ay naglaho sa isang iglap. At ang tanging natira sa akin ay ang mga tanong na tila hindi ko kayang sagutin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Ang mga salitang iniwan niya, sa aking puso ay nagsisilbing mga alon, hindi kayang hawakan, palaging dumadaan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon, at ako'y parang nauurong sa bawat hakbang. Wala na yung sigla, yung natural na pagiging magaan ng bawat pag-uusap namin ni Rafael. Ang mga tingin niya sa akin ay tila nagbago, parang may isang pader na itinayo sa pagitan namin. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari. Ang mga sandali na akala ko'y puno ng init at koneksyon ay nagbago ng mabilis. Ang mga araw na dati puno ng kwentuhan at tawanan ay naging puno ng katahimikan. Naaalala ko pa yung mga pagkakataon na magkasama kami sa tabing dagat, ang mga simpleng usapan na nagbigay sa akin ng saya. Hindi ko na maramdaman yun. Si Rafael, na dati may malasakit, ngayon ay may mga mata na malayo, parang hindi ko nakilala. Laging ang tingin niya ay parang may mga bagay na hindi niya kayang sabihin. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Kapag lumalapit ako sa kanya, napapansin ko ang mga pagkilos niya. Tila iniiwasan niya ako. Kung dati mabilis niyang tatawagin akong lovely, ngayon, ang pangalan ko ay parang lumalabas sa bibig niya na walang kahit anong emosyon. Ang mga usapan namin, na dati puno ng kwento, ngayon ay napapalitan ng mga sagot na hindi ko maintindihan. Ang bawat titig niya ay may distansya na parang hindi ko na siya hawak. Minsan, nagtataka ako kung may nangyari bang masama sa akin o baka may kasalanan ako sa kanya. Pero wala naman akong ginawa kundi magtapat ng nararamdaman. Baka nga masyado kong iniisip ang mga bagay, pero hindi ko kayang hindi mag-isip. Ang mga pag-uusap namin na dati punong-puno ng saya at lihim na pagkakaibigan, ngayon ay parang isang malupit na laro. Ang mga palihim na sulyap, ang mga sagot na hindi kumpleto, at ang malalamig na gabing magkasama kami. Isang hapon, nagkasalubong kami sa buhangin, at parang may isang matinding pagkatahimikan sa pagitan namin. Tumingin siya sa akin, pero walang sinabing salita. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Rafael, simula ko, ang tinig ko ay nag-aatubili. Bakit parang may mga bagay na hindi ko na maintindihan? Kung may mali ba, kung may nasabi ba akong hindi mo nagustuhan, sana ay sabihin mo na. Hindi ko kayang mag-isip ng mag-isa. Hindi siya agad sumagot, at sa mga sandaling iyon, ang init ng katawan ko ay napapalitan ng lamig. Ang mga sulyap ko sa kanya ay puno ng tanong, pero parang hindi niya kayang sagutin. Naramdaman ko ang mga alon na humahampas sa buhangin, at sa bawat hampas ng alon, ang mga tanong ko ay lumalala. Nais ko siyang yakapin, nais ko siyang magpaliwanag, ngunit ang mga paa ko ay tila napako sa buhangin. Hindi ko kayang itulak ang sarili ko patungo sa kanya kung siya mismo'y may distansya. Wala namang mali, lovely, sagot niya pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan. Gusto ko lang siguro ng konting espasyo. Hindi ko rin kayang sagutin ang lahat ng tanong mo. Naramdaman ko na lang ang init na dahan-dahang nawawala sa pagitan namin. Ang mga salitang iyon, na sa tingin ko'y magiging sagot, ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa aking mga tenga. Wala akong naisip kundi ang pagkatalo. Ang pagkatalo sa lahat ng inaasahan kong mangyari. Ang sinabi niya na gusto lang daw niya ng espasyo ay parang isang pader na itinayo sa pagitan namin. Ang pader na siya mismo ang naglagay.
ngunit ako na ang natulungan nitong mawala ng pag-asa. Lumipas ang ilang araw at sa bawat araw, ang distansya ay patuloy na lumalalim. Tinutulungan ko ang sarili ko na magpatuloy. Pero sa bawat hakbang ko, ang mga tanong ko tungkol kay Rafael ay patuloy na umaabot sa akin. Hanggang kailan ko kayang maghintay ng sagot? Hanggang kailan ko kayang pakiramdaman ang mga salitang hindi niya kayang ipaliwanag? Wala akong makitang linaw. Ang dating magaan na ugnayan namin ay parang isang buhol na hindi ko kayang paghiwalayin. Iyon na nga ba? Ako lang ba ang may nararamdaman? Siya ba talaga ay may mga ganitong nararamdaman? O ako lang ang nag-iisip ng mga bagay na hindi ko kayang matanggap? Ang mga araw na lumipas ay nagsimulang magdulot ng bigat sa puso ko. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang binitiwan ko kay Rafael. Parang ang isang simpleng pag-amin ay nagbago ng lahat. Hindi ko na maibalik ang dati. Ang mga araw ng kasiyahan na para bang walang hanggan, ngayon ay puno ng tanong at pangarap na hindi matutugunan. Ang mga araw na magkasama kami ay tila nagiging malabo, at ang mga silences ay mas mahirap na pigilin. Hindi ko alam kung paano magsimula muli. Habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman ko na parang may ibang presensya na bumangon sa aking buhay. Isang anino mula sa nakaraan na hindi ko inaasahan. Si Miguel, ang dating kasintahan ko, ay bumalik sa bayan. Hindi ko alam kung anong dahilan, ngunit parang itinadhana na siya ay muling dumating. Nakakapagpalit ng mood ang mga sulyap na ipinapaabot niya sa akin, ang mga ngiti na minsang nagbigay sigla sa akin. Ang mga dating alaala, mga init ng gabi na puno ng pagmamahalan, ay muling sumik sa aking mga isipan. At ngayon, nandyan siya sa harap ko, tila walang anuman sa kanyang mga mata, kundi ang pagmamahal na hindi ko na kayang balewalain. Sa mga unang araw ng kanyang pagbabalik, nagsimula siyang maglaan ng oras para sa akin. Magkasama kami minsan, sa mga lakad, sa mga simpleng pag-uusap na para bang hindi nagbago ang lahat. Minsan, kapag magkausap kami, ramdam ko ang mga tingin niya na puno ng pagnanasa. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking sarili. Parang ang mga emosyon ko ay naglalaban. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay tila nagsasalubong. Si Miguel, ang lalaking matagal ko nang iniwasan, ay ngayon ay muling nagiging bahagi ng buhay ko. At hindi ko alam kung paano ito haharapin. Kahit pa may mga pagkakataon na magkasama kami, hindi ko maiwasang mag-isip ng masakit na tanong. Si Rafael, ang lalaking pinili kong magtapat ng nararamdaman, ay parang lumayo mula sa akin. At si Miguel, na matagal ko nang iniwasan, ay ngayon ay mas malapit pa sa aking puso. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong piliin. Ang mga pakiramdam ko kay Rafael ay hindi pa rin nawawala. Ang mga simpleng sandali na magkasama kami, ang mga galak sa mga mata niya, ay hindi ko kayang kalimutan. Ngunit ang muling pagdapo ng mga alaalang kay Miguel ay tila isang hindi matitinag na alon na tumatama sa puso ko. Sinasabayan ang pag-alon ng mga damdamin. Lovely, hindi mo pa ba nararamdaman na may ibang nararamdaman ako para sa'yo? Tanong ni Miguel habang kami ay magkasama sa isang gabi. Ang kanyang mga mata ay malalim at seryoso. Matagal ko nang gustong magbalik loob sa'yo. At ngayon na nandyan ako, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Nagkibit balikat ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Ang mga salitang iyon ay parang isang sigaw sa aking isipan, pero hindi ko alam kung may puwang pa ba siya sa puso ko. Si Rafael pa ba ang mahal ko? O si Miguel, ang lalaki na matagal ko nang iniwasan, pero ngayon muling bumalik sa buhay ko, ay may bagong puwang na ako'y hindi makapagtanggi. Ang mga damdamin ko kay Rafael ay hindi pa rin nawawala, kahit pat siya ay umiwas na sa akin.
Hindi ko maiwasang magtampo, mag-alala. Pati ang mga simpleng bagay na tulad ng pagtulong niya sa mga maliliit na bagay ay nagbigay sa akin ng kaligayahan. Pero ngayon, wala na siya. At ang mga pag-uusap namin ay pawang naging malamig at malayo. Si Miguel, sa kabilang banda, ay nagpapakita ng mas maraming atensyon na parang ang mga sugatang damdamin ko ay muling pinapalakas ng mga salitang hindi ko kayang ipaliwanag. Naguguluhan ako. Ang mga tanong ko ay patuloy na bumangon sa aking isipan. Kung ang nararamdaman ko para kay Rafael ay isang masalimuot na kwento ng unrequited love, ano ang magiging kahulugan ng mga damdamin ko para kay Miguel? Ang mga emosyon ko ay magkasalungat, parang dalawang alon na dumadating at hindi ko kayang pigilan. Siya ba, si Rafael, ay ang tinatawag kong pag-ibig o si Miguel na sa muling pagbabalik ay nagdulot ng saya at sigla? Ang pusong naglalakbay sa dilim ng hindi matukoy na damdamin ay nagsisimulang manghina. Sa bawat sandali, tila nagiging mahirap na pagpili, ang nakaraan ba o ang kasalukuyan? Ang mga araw ay patuloy na dumaan at ang alon ng emosyon ko ay hindi rin tumitigil. Tila ako'y nilamon ng isang bagyong hindi ko kayang kontrolin. Ang nararamdaman ko kay Rafael ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Minsan naiisip ko kung ginawa ko ba ang tamang desisyon nang magtapat ako sa kanya. Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Isang bahagi sa akin ang nagsasabing mali ako. Na sana'y hindi ko na lang sinabi ang nararamdaman ko upang hindi magbago ang lahat, ngunit may isang bahagi rin sa aking puso na nagsasabing tama akong magtapat. Isang tapang na marahil hindi ko akalain na kaya ko, pero ginawa ko. At sa bawat patak ng ulan sa aking bubong, ang mga emosyon kong iyon ay lalong nagpapalakas sa mga alaala na hindi ko na mababago. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, nagsimula akong magmuni-muni, naglaan ng oras upang suriin ang sarili ko. Noong mga panahong ako'y mag-isa, ang mga tanong ko ay naging gabay ko sa pag-usisa sa aking nararamdaman. Sino ba ako bago ang lahat ng ito? Sino ba ako bukod sa mga damdamin ko kay Rafael? Bawat sandali ng katahimikan ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na tingnan ang mga aspeto ng aking sarili na matagal ko nang tinalikuran. Ang mga bahagi ng aking pagkatao na hindi ko na kayang pansinin sa sobrang abala sa mga emosyon ko, sa mga pangarap na hindi ko pa natutupad. Nakakita ako ng mga bagay sa aking sarili na matagal ko nang nakalimutan. Nandyan ang mga hilig ko sa buhay, ang mga bagay na nagpapasaya sa akin na wala si Rafael. Nakita ko rin ang lakas ko na matagal kong pinapalampas. Ang lakas na tumayo kahit na ang puso ko ay puno ng kalituhan. Siguro, may mga pagkakataon na hindi ko nakikita ang aking sariling halaga dahil sa aking mga nararamdaman para kay Rafael. Nais kong patunayan na hindi lang siya ang sentro ng aking mundo. Minsan, nakakalimutan ko na may buhay pa akong dapat ipagpatuloy. Sa bawat gabing tahimik, iniisip ko kung anong magiging epekto ng mga desisyon ko sa hinaharap. Isang tanong na walang kasiguraduhan. Kung aalisin ko ba ang mga saloobin ko kay Rafael? Kung titigil ba ako sa paghahanap ng sagot mula sa kanya? Mababawi ko pa kaya ang aking sarili? Sa kabila ng mga pagsubok at mga katanungan, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa makuha ang nararamdaman mo. Minsan, ang pagmamahal ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili, sa pag-unawa sa iyong mga hangarin, at sa pagiging buo kahit na ang lahat ay magulo sa paligid. Ngunit hindi ko pa rin kayang tuluyang kalimutan si Rafael. Ang mga simpleng alaala ng pagtawa namin, ang mga pag-uusap na parang walang hanggan, ay nagiging bahagi ng aking pananaw. Hindi ko siya kayang itapon agad, kahit na ang lahat ng mga sinyalis ay nagsasabi ng ibang kwento.
Hindi ko na kayang pigilin ang mga damdamin na dulot ng pagkakasama namin. Hindi ko maitatanggi ang mga sandaling iyon. Ang mga tingin niyang puno ng misteryo, ang mga tawa niyang nakakahawa. Kaya nga't sa bawat sandali ng pagsusuri sa sarili, nagiging mas mahirap para sa akin ang tanggapin ang katotohanan na may posibilidad na ang lahat ng iyon ay naging alaala na lamang. At ngayon, nagsisimula akong magdesisyon kung anong hakbang ang susunod. Hindi ko alam kung saan ako pupunta mula rito. Si Rafael, ang lalaking nagbigay sa akin ng isang uri ng pagmamahal na hindi ko inaasahan, ay tila unti-unting nawawala mula sa aking buhay. Ang mga tanong ko ay patuloy na naghahanap ng sagot. Magiging okay ba ako kung magpatuloy sa buhay ko nang walang sagot mula sa kanya? O magiging buo pa rin ako? Kahit na ang mga sagot ay hindi ko makuha, isang bagay lang ang sigurado. May mga pagkakataon sa buhay na ang mga emosyon mo ay magiging iyong gabay. Ngunit hindi mo sila dapat hayaan na maging hadlang sa pagtuklas ng iyong sarili. Sa mga gabing tahimik, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa ibang tao. Ito ay isang paglalakbay din patungo sa sariling kaalaman, at sa ngayon, ito ang kailangan ko upang magpatuloy. Hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang tanong sa aking isipan ay hindi na mawala. Bakit ganon si Rafael? Bakit ang bigla ang pagbabago ng ugali niya? Sa bawat araw na kami ay hindi nag-uusap, ang mga sagot na hinahanap ko ay patuloy na nagiging mas malabo. Tila ba ako'y napapaligiran ng isang misteryo na hindi ko kayang basahin. Laging may isang pakiramdam na parang may itinatagong lihim si Rafael, at habang lumilipas ang oras, nagiging mas malakas ang kutob ko na hindi ko alam ang buong kwento. Kaya, naman, sinubukan kong tuklasin ang mga bagay-bagay. Isang hakbang na puno ng takot at pag-aalinlangan. Hinanap ko ang mga sagot sa mga simpleng pag-uusap sa ibang tao, sa mga hindi direktang pahiwatig, at sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nang minsang magtagpo kami ni Mina, isang kaibigan ko na kilala si Rafael, nagsimula akong magtanong. Hindi ko akalain na ang mga simpleng tanong ay magiging daan upang matuklasan ang mga hindi ko inaasahan. Habang kami ay nag-uusap, parang may mga pahiwatig siyang hindi ko agad maintindihan. Minsang nagkasama kami sa isang maliit na kapehan malapit sa baybayin, nabanggit niya ang isang bagay na nagbigay liwanag sa dilim ng aking isipan. Si Rafael, ayon sa kanya, ay may isang pangako na ginawa sa kanyang pamilya na hindi pa natutupad. Isang pangako na nagmumula pa sa isang malupit na nakaraan. Isang nakaraan na patuloy niyang tinatago at ipinaglalaban kahit na hindi niya kayang masabi ito sa akin. Ang lihim na iyon ay tumatak sa aking isipan. Ang Rafael na nakilala ko, ang Rafael na tahimik, misteryoso at malayo, ay hindi pala isang tao na walang malasakit. Hindi pala siya ang hindi kayang magbigay ng sagot, kundi ang hindi kayang itapon ang isang pangako na mahirap tuparin. Habang nag-uusap kami, nadama ko ang bigat ng mga salita ni Mina. Ipinagpatuloy ko ang mga tanong, pero sa bawat sagot, isang bagong tanong na naman ang sumusulpot. Mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya, mahalaga sa kanya ang mga pangako. At sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, sa kabila ng mga pagnanasa at pagkagusto ko kay Rafael, siya ay nakatali sa mga pangako sa mga taong mahalaga sa kanya. Parang ako'y isang bagong bahagi ng kanyang buhay na hindi niya alam kung paano isasama sa lahat ng ito. Isang bahagi na maaaring makagambala sa lahat ng kanyang mga plano at higit sa lahat, sa kanyang mga responsibilidad. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang mga nararamdaman kong ito. Hindi ko kayang maghintay, ngunit hindi ko rin kayang iwanan siya. Ang mga sagot ay tila nagiging mas magulo, at habang mas lumalalim ang aking pag-iisip tungkol dito, mas nararamdaman kong may nangyaring hindi ko kayang baguhin.
Ang bawat sandali na kami ay magkasama, ang bawat titig at ngiti na kanyang ipinapakita sa akin, ay puno ng lihim na hindi ko pa kayang tanggapin. Sa kabila ng lahat, gusto kong maintindihan si Rafael. Gusto ko siyang makilala ng buo. Hindi lamang ang bahagi ng kanya na ipapakita sa akin, kundi ang buong pagkatao niya, kasama ang mga lihim at mga pangarap na itinaguyod sa kabila ng sakit at pagkatalo. Sa mga gabing tahimik, iniisip ko kung paano ko ba siya matutulungan. Paano ba magiging buo ang mga relasyon namin kung siya ay patuloy na nagtatago ng mga bagay na mahirap ibahagi. Ang lihim na ito ay naging gabay ko sa pagtingin kay Rafael ng may higit na pagkaunawa. Na siya, tulad ko, ay may mga bagay na hindi kayang iwaksi. Na ang pagmamahal ay hindi laging simpleng damdamin. Ang pagmamahal ay puno ng mga pangako, mga pagkatalo, at mga sakripisyo. At sa bawat hakbang na tatahakin ko, natutunan kong tanggapin na hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Ang tanging magagawa ko ay tanggapin siya, pati na ang mga lihim niyang hindi ko pa kayang ganap na unawain. Huwag mo nang gawing mas mahirap, Lovely. Tanggapin mo ang lahat. Tanggapin mo siya. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ang bawat sandali ay tila isang alon ng emosyon. Dumarating na hindi mo alam kung kailan at kung paano titigil. Pero sa isang gabing tahimik, ang lahat ng mga katanungan ko ay sumik at nagbigay ng mga sagot. Hindi ko pa rin matanggap ang lahat ng nangyayari. Pero sa wakas, natuklasan ko ang isang lihim na magpapaikot ng buong mundo ko. Habang ako'y nag-iisa sa bahay at sinusuri ang mga lumang gamit ng aking ina, may nakita akong isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang locket na may larawan ng isang lalaki. Hindi ko agad nakilala kung sino siya, ngunit mayroong isang bagay sa itsura ng lalaki na parang pamilyar. Hindi ko pa rin iyon pinansin, ngunit habang binabalik-balikan ko ang mga lumang alaala, isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ang nagsimulang magdulot ng takot sa aking dibdib. Ang locket ay may nakaukit na pangalan. Isang pangalan na akala ko ay kilala ko na. Isang pangalang nakaukit sa aking isipan. Si Rafael. Nang araw na iyon, hindi ko na kayang magtago pa. May nangyaring hindi ko kayang balewalain. Nandyan na sa aking harapan, pati na ang sagot sa lahat ng mga tanong na hindi ko alam kung paano itatanong. Gabi ng aking pagkatuklas, niyakap ko ang mga alaalang nagsisilbing alaala ng isang nakaraan na patuloy na nagpapahirap sa akin. Ang pendant na suot ni Rafael ay may simbolo ng isang koneksyon na mas malalim kaysa sa isang simpleng alaalang ibinigay sa kanya ng ama. Ang pendant na iyon ay hindi lang basta isang bagay na matagal na niyang isinusuong. Ito pala ay simbolo ng isang malupit na nakaraan, ng isang kwento na matagal nang itinagong lihim. Ang aking ina, si Maria, ay minahal ang ama ni Rafael, ngunit iniwan sila bago pa ako ipinanganak. Si Rafael, ang batang lalaki na tahimik, ang makisig at magkaibang Rafael na aking minahal, ay hindi ko akalain, ay ang aking kapatid. Siya ay anak ng aking ina, sa isang lalaking iniwan siya. Sa madaling salita, si Rafael ay aking kapatid, ang anak ng dating lalaki na iniwan kami. Ang mundo ko ay biglang natabig. Parang ang bawat hakbang na ginugol ko sa pag-alam sa kanya ay humantong sa isang hindi kayang ipaliwanag na pagkabasag ng lahat ng aking mga pangarap. Si Rafael, na tila ang tagapagligtas ng aking kaluluwa, ay hindi lang basta isang magkaibang tao. Ang mga tanong ko sa kanya, ang aking mga paghihirap na nararamdaman, ang pagkahulog ko sa kanya, lahat ng iyon ay nauwi sa isang malupit na katotohanan na masakit para tanggapin. Puno ng pagkalito at sakit ang aking puso. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin ang mga nararamdaman ko.
Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga ngiti, ang mga sandali ng mga sulyap. Lahat ng iyon ay may bagong kahulugan. Lahat ng ito ay nagmumula sa isang kadiliman na hindi ko kayang tanggapin. Paano ko hahayaan ang aking sarili na mahalin siya, na maging buo sa kanya, kung siya ay bahagi na pala ng aking pamilya? Ang mga lihim na hindi ko kayang ipaliwanag ay nagbigay sa akin ng isang pagkabigo na wala akong ideya kung paano ko gagaanan. Si Rafael, na sa mga unang sandali ay tila isang tadhana, ay bigla na lang naging isang nakatago at masalimuot na bahagi ng aking buhay. Kung dati ay iniiwasan ko ang mga galit at lihim ng nakaraan, ngayon ay ako mismo ang naging bahagi ng lahat ng iyon. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Ngunit sa lahat ng ito, natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal ay makikita sa isang malinis na liwanag. Minsan, ang mga damdamin ay nagiging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Ang mga desisyong binibitawan natin ay bumabalik sa atin sa hindi inaasahang paraan. At ngayon, sa hating gabi ng aking kaluluwa, natutunan kong wala palang tunay na pag-iisa sa mundong puno ng lihim. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang lahat ng mga tanong na ipinanganak mula sa aking puso, ang lahat ng mga sagot na napag-isipan ko, ang lahat ng mga lihim na nahulog sa aking mga kamay, lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng isang napakabigat na pasanin. Parang isang matinding bagyong dumaan sa aking buhay. At sa wakas, nararamdaman ko na ang lahat ay nagsimulang magdahan-dahan na magbago. Ngunit sa kabila ng sakit at kalituhan, naramdaman ko rin na may kapayapaan na dahan-dahang pumapasok sa aking puso. Nasa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ko na kailangan kong paghilumin ang sugat na dulot ng aking mga damdamin. Hindi ko pwedeng ipilit na ang pagmamahal na tinanggap ko mula kay Rafael ay magpapatuloy. Hindi na ito ang pagmamahal na buo, na walang pagkakabasag. Nagising ako sa katotohanan na ang relasyon namin ay hindi kailanman magiging katulad ng una kong inisip. Ang nararamdaman ko ay hindi na tungkol sa pagnanasa o pagkakaintindihan. Ito na ay isang magulo at malungkot na kwento ng pagkakabasag na kailangang iwanan. Bilang isang tao na lumaki sa isang tahimik na bayan at nakasanayan, ang simpleng buhay na hirapan akong tanggapin ang mga pagbabago, ang mga alon ng dagat, ang mga hangin ng baybayin. Lahat ng ito ay nagsisilbing mga alaala ng mga panahon na tahimik at puno ng mga pangarap. Pero sa huli, napagtanto ko na hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang pagkakaroon ng mga pangarap na hindi para sa akin. Hindi ko pwedeng gawing dahilan ang aking nakaraan upang manatili sa isang sitwasyon na masyadong masakit, masyadong magulo. Ang pagmamahal ko kay Rafael ay isang bagay na hindi ko kayang ipilit pa. Hindi ko na kayang gawing dahilan ang aking nararamdaman upang gawing tama ang isang relasyon na walang tamang pundasyon. Ang aming koneksyon ay hindi naging buo dahil sa mga pagkakamali, sa mga lihim na hindi namin kayang iparating sa isa't isa. Hindi ko na kayang magpatuloy sa isang pagmamahalan na puno ng kalituhan. Kailangang bitawan ko siya at ang lahat ng pangarap na konektado sa kanya. Hindi ko naman siya kayang kalimutan ng buo. Ang mga alaala ng mga pagkakataong magkasama, kami, ang init ng kanyang mga mata, ang mga sulyap na puno ng mga hindi nasabi. Ngunit natutunan ko na ang mga alaala, gaano man ito kasakit, ay bahagi ng buhay. Kailangan kong yakapin ang kasalukuyan. Kailangan kong tanggapin na hindi lahat ng nararamdaman ko ay para sa akin at hindi lahat ng pagmamahal ay magtataglay ng tamang kahulugan. Tulad ng hangin na dumaan sa dalampasigan, nagsimula na akong maghanap ng mga sagot mula sa loob ko. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko tuluyang mapatawad ang aking sarili at makahanap ng kapayapaan. Ngunit natutunan ko
na sa bawat hakbang ng aking buhay, kailangan kong tanggapin ang mga pagkatalo at magpatuloy sa pagbuo ng mas magaan na bukas. Minsan, hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Minsan, kailangan mong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging nauwawaksi. Na may mga pagkakataong ang pinakamagandang hakbang ay ang magpatuloy ng mag-isa. At sa huli, natutunan kong yakapin ang mga bagong simula na may bukas na kaisipan at pusong puno ng pagpapatawad. Sana, sa bawat hakbang ko patungo sa paghilom, makita ko ang kagalakan sa mga simpleng bagay. At tulad ng hangin na dahan-dahang humaplo sa aking balat, natutunan kong magpatawad at magpasalamat sa lahat ng natutunan ko. Saan man ako mapunta, sigurado akong may pag-asa pa rin. At natutunan ko na mas mahalaga pa ang pagkakaroon ng kapayapaan. At dito na nagtatapos ang ating kwento, mga kasirin. Salamat sa pagtangkilik at pagninilay sa mga alaalang hatid ng bawat salita. Huwag kalimutan, sa bawat pagsubok, may laging pag-asa. Hanggang sa muli, mag-ingat at magpatawad dahil bawat hakbang natin ay may kwento.